Halos araw-araw may mga namamatay. Nito lamang mga nakaraang linggo, sunod-sunod ang mga binawian ng buhay, bunga ng iba't ibang insidente dito sa bansang Pilipinas. Patay ang isang lalaking Patay tindero sa ng pamamamaril pandesal ng matapos isang senior marilin. citizen. Patay ang motorcycle ride. Patay ang isang senior citizen at hindi bababa sa 15 ang sugatan. Saan nga ba napupunta ang bawat mga namamatay? Saan po napunta yung mga nangangamatay? Marami pong mga tao ay meron pong kanyang sariling opinyon. Ang iba po ay nagsasabi na pag namatay yung pamilya nila ay lilipat sa baboy, lilipat sa baka, lilipat sa manok, lilipat sa hayop. At yun po ang tinatawag na reincarnation theology. Ang iba naman po ay may paniniwala na kung yung kanilang kasalanan ay maliit lang ay nasa purgatorio sila. At somehow, pag naawa ang Diyos sa kanila, baka sila ay daling sa langit. Yun po ang religious theology. Nag-iba naman po ay merong pong thought. Pag merong namatay, sa loob ng 1,000 taon ay mamamasyal pa siya sa mundong ito na parang turista. At pagkatapos ay lilipat siya sa kanyang pamilya. Kaya kung ano yung sakit na kinamatay niya, ay siyang sakit na nangyayari sa kanyang pamilyang buhay pa. Ang tawag po doon ay deception theology, demonic theology. Ang iba naman po ay nag-aakala na kahit anong klase ng buhay yung ginagawa niya, siya man po'y nabuhay sa lahat ng klase ng kasalanan, maliit o malaki, dahil siya naman ay hinagawa ng mabuti, tuloy-tuloy siya sa langit. At ang tawag po rito ay erroneous theology. So, ang tangi po makakapagbigay ng malinaw na kasagutan ay wala pong iba kundi ang kasulatan. Ang infallible, perfect Word of God, ang Holy Bible. Ang bayan ng Pilipino, nations of the world, dalawa lang po ang pupuntahan ng tao. Ano po yun? Langit at impyerno. Wala nang iba. Huwag niyo pong kakalimutan yan. At yung pong pupunta sa langit ay yung nakay Kristo. Pag sinabi pong nakay Kristo ay hindi po ibig sabihin siya po yung naniniwala lang. Hindi po yun. Ang ibig sabihin ng nakay Kristo. Ang ibig pong sabihin nun, siya po ay nagsuko ng buhay kay Kristo. Pinulpil niya po yung John 1:12, Romans 10:9 and 10. 2 Corinthians 5:17. Pinayagan niya po si Kristo maging Panginoon ng buhay niya, Philippians 2:11. Ang ibig pong sabihin, siya po ay nakay Kristo, inamin niya pong siya po ay may kasalanan. Siya po ay nagkasala, isang makasalanan. At handang tumalikod sa kanyang kasalanan. Kaya nung siya ay napunta sa Panginoon, pinayagan niya maghari si Jesus, siya po ay naging bagong nilalang. Yun pong ibig sabihin ng nakay Kristo. At pagkatapos siya pang maging bagong nilalang, siya po yung nagpasya na mabuhay kagaya ng Panginoon. At yun po yung nilalakaran ng bawat isa ngayon na tumanggap kay Jesus. Yung pamumuhay kagaya niya. Yun po yung mga nasa langit. At kung sila man po ay nilibing, ang term pong ginagamit sa kanila ay hindi po dead, but sleeping. Yun po ang sabi po ng Panginoon in the book of John 11 concerning Lazarus. Yung salita pong dead, ito po ay pumapatungkol sa mga wala kay Kristo. Sila po yung mga tumuloy sa impyerno. Pag namatay po ang sino man, wala pa pong 1 minuto na siya'y nalagutan ng hininga. Kung siya po'y nasa Panginoon, tuloy-tuloy siya sa langit. Kung siya wala kay Jesus, tuloy-tuloy po siya sa impyerno. Huwag niyo pong kakalimutan yun. Ganun lang po kabilis ang pangyayari. At pag namatay na po ang wala sa Panginoon, yung kanyang katawan ay ililibing, yung kanyang kaluluwa ay tutuloy sa impyerno. Ikaw ang magpapasya ng iyong destinasyon sa langit na may walang hanggang buhay at kaligayahan o sa impyerno na may walang hanggang pagdurusa at kamatayan. Ang iyong patutunguhan ay nakadepende sa iyong personal na relasyon sa ating Panginoong Hesukristo.
Hindi pa huli ang lahat. Habang ikaw ay nabubuhay, ay kinakailangan mong tanggapin, kilalanin at mahalin ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At siya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Tunay nga na ang lahat ng nagmamahal, sumusunod, nananatili at nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay mabubuhay sa walang hanggang kapayapaan at kapahingahan mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Mula sa bansang Pilipinas patungo sa buong mundo, ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.